I will give you the treasures and riches stored in secret places. Welcome back mga katiyad sa ating treasure marker analysis. Meron tayong mga natanggap na magandang markers dito. Ito ang mga yon, at bago natin to i-analyze, ako'y mag-shoutout muna. Right, shoutout kay Glenn Mario, Jeswin Jade Salinda, kay Boy Tilaw, kay Hyacinth Pinya, Chai Singh. Shoutout din kay user WP5, Elmer Luzano, Alex Bansena, Arthur Pangay. Shoutout din kina Damian Dunuso, kay Brenda Giango, Remilito Katamura, Jero Mendoza, RB Valdez, Jeffer Makiran, Raul Trangia, and lastly shoutout kina Pacoms Vlog, Gwen Hana Lumayno, at kay Lito Taburada. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa inyong lahat. Tayo na ngayon magtuloy sa ating analysis. Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong natanggap na mga pictures for treasure markers ito na mga classic. Ito yung puso na mayroong butas sa gitna, at napakaswerte naman kasi nasa likuran lang ng bahay nila ito. Atin mamaya balikan yan. Dito muna tayo sa ating main event marker. Napakaganda rin ito. Kitang-kita nyo naman yan mga katiyats. Yan ang kanji sign for big treasure under. Atin din yan balikan mamaya. Ngayon ito naman ay isa pa ring classic na marker. Tinatawag natin na upuan na mayroong kwadradong bato na nakapatong. Talagang ito'y inukit. Kung nakita nyo, flat na flat yung bato, flat na flat yung square, at wala na ibang puntahan yan kundi ang kanyang baba. Atin yan balikan mamaya. Ngayon dito muna tayo sa puso na may butas sa gitna. Automatic treasure under yan, pero huwag tayong kampante na treasure under yan. Atin muna tingnan ang karakter ng bato na ito. Siya ay nakaturo paitaas. Okay, kung ano mang tinuturo nito, tingnan nyo sa unahan mga katiyats. Baka sa unahan ito ay mayroong burol or maliit na hill. Okay, yung mound. Kaya mayroong mga maliliit na mound kasi nang maghukay ang hapon noon, halimbawa itong yung lupa, tinanggal nila ito na bullion soil at nilagay dito sa ibabaw ng lupa. And then sa kanila nilagay yung item dito, and then tinabunan muli. Kaya ang resulta ay mayroong naiwang mound or burol na kaganyan. At sa ngayon yan ay tinutubuan na ng mga damo at mga maliliit na punong kahoy, kaya hindi natin malata na yan ay treasure mound. Kaya ang paghanap ng treasure sa mga ganito ay of course hukayin nyo dito sa ibabaw or sa gilid, pero ang tirahin nyo ay ang pinakasentro ng mound. Okay, dito yan. Kung i-top view natin yan, dito sa ibabaw ng mound ang hukay. Okay, magandang marker ito. Parang given na ito. Talagang binigay na, nasa likuran lang ng bahay. Walang ka-istorbo-istorbo kapag maghukay kayo dyan. Ngayon ang gawin nyo ay tanggalin nyo muna itong bato. Igulong nyo sa likod. And then test dig kayo sa baba nito mismo ng 2 meters deep. Ngayon kung meron kayong makitang mga gamit ng tao sa 2 meters katulad ng plato, basag na buti, basag na plato, at iba pang mga man-made object, diyan na kayo magpatuloy hanggang 4 meters. Ito'y giveaway lamang. Kaya sigurado ako na kung merong treasure dyan ay hindi ganong malaki ang deposito. Kaya nga giveaway treasures. Okay, so 2 meters deep, down, below, test dig mga katiyats. Ngayon puntahan natin ang napakaganda na marker nito. Kitang kita yung mga tool mark, magaspang ang pagkagawa. So ito ay variation of treasure under, para siyang tumatakbo na tao na ganyan. Okay, ang original niya na sign ay of course ganito lang, treasure under, or minsan T lang talaga yan.
Ang ibang sign yan ay nakaganyan. Okay, pero ang kapag may ganito, ganito, kapag may sobra dito kunti, ibig sabihin big amount or big treasure under or in front. Okay, ngayon meron akong nakita dito kung ito may gawa nila noon, tatlong magkasunod na butas. Ganon din dito meron, pero manipis lang dito. Itong sa kanan ang maganda. Okay, kaya pwedeng ito yung pangalawa na lamang ito na analysis natin. Pwedeng nasa east ang item in 3 meters or 3 yards. Pwedeng dito sa 3 meters distance. Tisdig kayo diyan mga katiyats sa 3 meters. Okay, 2 meters deep ang hukay ng tisdig. At sana sabi ko na kanina, kapag may mga bagay na gawa ng tao, patuloy na kayo hanggang 4 to 5 meters deep. At kung wala dito, sabihin natin X, ay dito na tayo sa number 1. Ito yung number 1 na analysis natin, na nasa front talaga nito ang item. So number 1 ay dito lang. So pwedeng itong tatlong bilog na yan ay pwedeng 3 meters in front. Okay, meron pa palang ito pahabol na arrowhead, dyan yan nagturo. Kaya unang distansya ay 3 meters in front, and then kapag wala ay babalik tayo sa pinakamalapit sa kanya, sa bato. So example, ito yung bato na yan at narito yung marka na nagaganyan. Ang gawin nyo ay 3 meters muna dito, then kung wala, balik kayo dito sa pinakamalapit sa 1 meter distance galing sa bato. Okay, kasi yan ay treasure under, treasure below, big deposit below, big deposit under ang sign na yan. Ngayon, ito yung ating number 1. Ito yung ating number 2 na paraan. Meron pang number 3 ito. Kapag tingnan nyo ang likod niyan, kapag merong kaduda-duda na hugis ng bato sa likod, katulad ng nakaumbok ang kanyang likod, or square ang kanyang likod, or bilog na ganyan, pwede nyong pasagin yan, pwede nyong biyakin ang parte ng likod niyan. Kasi minsan kapag merong magandang signs sa front ng bato ay wala sa front, hindi nila nilagay kasi halatang halata na nasa front, kaya karamihan nilagay nila sa likod ng bato. So ito yung number 3 na paraan natin sa paghanap ang nasa likod ng bato. Okay, so tapos na tayo mga katiyats. So sa front 3 meters, at kung wala, balik sa 1 meter in front. At pangalawa ay 3 meters papuntang east, ito yan. At ang pangatlo pala ay itong likod ng malaking bato na yan. Tingnan kung merong kakaiba sa likod at i-detect nyo. Okay, so yan lang ang aking pag-analyze nitong mga markers nyo ka-TX. Ako'y magpaalam na. I'll see you on my next video dito lamang sa Surigao Sound Channel. Paalam!